Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, may paglilinaw lang po mga kabida dito ho sa kumakalat po ngayon na post diyan po sa iba't ibang social media platform mga kabida patungkol ho sa paglabas daw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa kanyang detention cell. Kasi po, aprobado na raw mga kabida yung kanyang interim release, mga kabida. Ito, meron pong paglilinaw po, ito pong si Alvin and Tourism po, mga kabida. Kasi ho, parang na-misconstrued lang po yung kanyang statement, doon sa kanyang post po mga kabida, na nakalabas na si Digong. Actually, yung kanyang sinabi po, no objection lang po ito pong gobyerno po ng Pilipinas. All right? Wala hong objection ang gobyerno po ng Pilipinas patungkol doon ho sa inilatag na mga conditions po ng International Criminal Court patungkol ho dito sa interim release po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte At hindi daw niya sinabi na nakalabas na at approve na yung kanyang interim release. Okay? Eto, babasahin ko lang po itong kanyang paglilinaw kasi parang ang labas po dito sa mga nagkalat na post mga kabida fake news okay, ito po mula kay Alvin and Tourism, posted po ito mga kabida 32 minutes ago. Mga kababayan, gusto ko lang po linawin na sa aking live, hindi ko po sinabi na granted na ang interim release ni FPRRD. Kahit ito po ang ating sama-samang ipinagdasal at minamanifest. Ang sinabi ko po ay without objection ang Government of the Republic of the Philippines sa aplikasyon for interim release. Kaya ko po sinasabi na malapit na talaga siyang makauwi. Masaya ako kasi kung may objection po, mas mahihirapan po ang proseso. Lalo po akong natuwa nang nabasa na may third country na handang i-host si FPRRD. Isang senyales na mas nagiging posible ang kanyang paglaya. Alam ko pong may kumakalat na splice video na parang sinabi kong granted na ito. Hindi po iyon totoo. Sa ngayon, wala pa pong inilabas na desisyon na nagsasabing approve na ang motion for interim release and pre-trial chamber 1. Maingat po ako sa mga ganitong bagay dahil ito ay usaping pambansa. Pasensya na po kung may nalito at naguguluhan. Patuloy po tayong makiisa at ipagdasal si FPRRD habang hinihintay natin ang desisyon. I remain steadfast and hopeful makakauwi si FPRRD at naniniwala akong iyon ang nararapat sa kanya at sa bayan. Ayon. Yun po mga kabida, ang paglilinaw po ni Alvin and Tourism. Hindi daw niya sinabi na nakalabas na po ito pong si FPRRD at approve na po yung kanyang interim release. Meron daw nag-splice dun ho sa kanyang live video na parang lumabas doon na sinabi po niya na nakalabas na po at approve yung kanyang interim release po mga kabida. Sa totoo lang po mahaba pa po yung proseso po mga kabida. Okay, alam natin na siguro lahat po dito overwhelmed po mga kabida dito ho sa balita po na ang gobyerno po ng Pilipinas wala hong objection po dito sa interim release po ng Pangulo mga kabida. Ito yung palagi po nating ipinagdasal dati na sana papayag ang gobyerno ng Pilipinas na umuwi itong si Digong sa kanyang lupang sinilangan mga kabida, kasi yun yung nararapat po mga kabida. And siguro during the time na una hong nag-apply po ng interim release ito pong si Digong, medyo na-frustrate po ang lahat, lalong-lalo na po ito pong mga Pilipino na mga supporters po ni Digong dahil po mga kabida may nauna pong statement ito pong Malacanang na hindi po sila makikipag-ugnayan sa International Criminal Court dahil hindi na raw tayo miyembro. Alright? Kaya siguro yun yung isa po sa mga rason kung bakit po
frustrated po yung mga supporters po ni Digong, mga kabida. Pero ngayon, at least siguro na realize po ng gobyerno na wala naman pong masama kung papayag po ang gobyerno na umuwi itong si Digong, Kasi in terms of risk factor po mga kabida, hindi naman po siguro dapat katakutan ito pong si Digong. Kasi unang-una po matanda na po yan. Wala na pong kapabilidad po mga kabida, na kalabanin po ang gobyerno, halos hindi na nga nakakakilala po sa kanyang mga anak, mga kabida, Ang sabi po ni Attorney Kaufman medyo may problema ho sa kanyang memory, ito pong si Digong. So siguro it's high time na pagbibigyan po natin yung kahilingan po niya at ng kanyang pamilya na mas maganda po umuwi na po ito sa kanyang lupang sinilangan po mga kabida. At least man lang ma-enjoy pa rin niya yung kanyang natitirang mga araw at taon sa kanyang buhay. Alam naman po natin na 80 years old po itong si Digong. At nasa twilight zone na po mga kabida. Okay? So kahit na po walang objection ang Pilipinas, alright? Pero hindi ibig sabihin na automatic po. Okay? Na ilabas na itong si Digong, hindi. May proseso pa pong pagdaanan po dito mga kabida, Syempre naman, andyan yung prosecution po, Andyan yung mga biktima ng sinasabi po nilang war on drugs ng dating Pangulo. Andyan yung pamilya po, mga kabida, at iba pang mga stakeholders po dito sa kaso po, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kailangan pong ikonsulta yan. Okay? Bago ho maglabas po ng final decision ito pong International Criminal Court, mga kabida. Okay? So yun yung paglilinaw lang po kasi ang dami hong naniniwala po sa mga post po sa social media na nakalabas na raw si Digong, nagbunyi na po ang lahat, lalong-lalo na po ito pong mga supporters po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, approved na raw yung kanyang interim release. No, hindi. Okay, na misconstrued lang po yung statement po mga kabida ni Alvin and Tourism po. Kasi sa kanya nanggaling po yung balita na yon mga kabida, na malapit na pong makalabas si Digong dahil wala pong objection ito pong gobyerno po ng Pilipinas. Alright? At saka pangalawa po, hindi pa rin natin alam kung sakali hong makalabas po si Digong mga kabida, uuwi po ng Pilipinas yan. Remember, meron pong third party po mga kabida na handa hong kupkupin ito pong si Digong. Alright? At yun yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, sa kanyang pagbisita po sa Japan. Alright? Na meron daw bansa na willing na tanggapin po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. At handa po silang sundin lahat ng mga conditions po ng International Criminal Court. Kaya nagpasalamat po tayo doon na merong bansa po na handang tumulong po kay Digong, mga kabida, Okay? How much more ito pong decision po ng Republika ng Pilipinas na hindi po sila mag-o-object po dito. So ibig sabihin po papayag po sila. Okay? Papayag sila na pupunta dito o uuwi si Digong, mga kabida, sa Pilipinas. Alright? So yun lang po, wag masyadong mag-dwell po tayo doon po sa kumakalat na balita. Baka naman po ma-frustrate po tayo pagdating ho ng panahon, po. Okay? Hindi natin alam kailan po magdesisyon po ang ICC. Although malaki po yung chances po, mga kabida, pero as to when they will decide, okay, sa kanyang interim release, yun yung hindi po natin alam. Okay? Malay natin, magdesisyon ng ICC sa susunod na taon. Okay? Mas lalo po tayong ma-frustrate yan. Kung ilalagay po natin sa isip po, mga kabida, na makakalabas na po si Digong kasi wala pong objection ang prosecution at saka ito pong gobyerno po ng Pilipinas. Tapos yun pala, magdesisyon ang ICC sa susunod na taon. Di sa susunod na taon pa rin,
makalabas ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, mga kabida. So let's wait and see. Antayin po natin, ano. Basta ang ipagdasal lang po natin dito mga kabida na sana maganda yung kalusugan po ni Digong, ano. Sana pagdating ho ng panahon na siya po ay makakalabas, okay? Okay pa ang kanyang kalusugan, ano, mga kabida. Kung papayag man po ito pong International Criminal Court po, ano, mga kabida, I'm sure ang daming restrictions dyan. Hindi ho basta-bastang makausap, bisitahin ito pong si Digong kung sakali hong makauwi po ng Pilipinas yan, mga kabida. I'm sure, okay, isa sa mga restrictions dyan, mga kabida, no media interview at no visitations, ano, na hindi ho niya kapamilya. Okay? Yung kaibigan nga, baka naman po ipagbawal po yon, ano, mga kabida. Kasi unang-una po, kailangan pong i-preserve, mga kabida, yung bagay-bagay, ano, na may connection po doon sa kanyang kaso. Baka naman po pag-uusapan po yung kaso po niya. Doon nga sa kanyang detention cell, bawal pag-usapan yung kaso po niya, ano? Kahit na po yung mga kapamilya po niya ang bibisita doon, mga kabida. Oh, look what happened to Miss Hanilet Avancenia. 'Di ba? Naban po siya doon, hindi po siya pwedeng dumalaw dahil may nabanggit daw siya patungkol sa kaso po, mga kabida, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So how much more kung nasa labas na po? Mahirap na pong kontrolin po ng International Criminal Court po yan, ano, mga kabida. So most likely, isa po yun sa mga posibleng restrictions, ano, mga kabida, yung bawal ho ang media na makipag-usap kay Digong, bawal ang hindi po niya kapamilya na makipag-usap kay Digong, ano, mga kabida, parang ganun. Alright? So abangan po natin, antayin po natin ang desisyon po ng ICC at abangan po natin kung ito po ba, kung sakali hong makalabas si Digong, sa Pilipinas ba siya uuwi, okay? Or doon sa bansa, mga kabida, kung saan po ay handang tumulong kay Digong na tanggapin siya, mga kabida, ano po, na? Para sa inyong komento at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.